Itinapon nila ang dangal ko na parang basura. Habang humahalakhak ang mga traidor sa kanilang tagumpay, nakaluhod ako sa harap ng lalaking niligtas ko mula sa kamatayan. Pero tila hindi niya ako kilala. Pinagbintangan akong magnanakaw ng kumpanyang pinagsilbihan ko ng tapat. Handa na ba akong mamatay muli para sa katotohanan? O ito na ang simula ng aking muling pagkabuhay? Bakit tila mailap ang katarungan? Tandaan mo ito, Alina Reyes. Hindi kailangan ng kumpanyang ito ang isang magnanakaw na tulad mo. Ikaw ang mantsa sa malinis na pangalan ng Monteverde Global at sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin kasama ang anak mong tila wala ring kinabukasan. Ang mga salitang iyon ni Madam Victoria ay tila mga laslas ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng boardroom. Malamig, matalim at walang bahid ng awa. Sa harap ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling nara, nakatayo si Alina na nakayuko, habang ang 12 direktor ng kumpanya ay nakatingin sa kanya na tila ba siya ay isang maruming basahan na dapat nang itapon. Sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na uniforme, mahigpit na nakahawak ang mga daliri ni Alina sa isang maliit at sirang hearing aid. Ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa overtime ng halos 2 linggo. Ito ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang ulan at puyat, ang maipaayos ang pandinig ng kanyang anak na si Bunsoy. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat sentimo ng kanyang sakripisyo ay tila naging abo. Ang boses ng kanyang supervisor na si Sir Jerry ay sumunod na bumasag sa hangin, puno ng pagkukunwari at pandidiri. I gave you a chance, Alina, pero pinili mong nakawin ang pondo para sa mga biktima ng bagyo. How could you be so heartless? Akala ko ba masipag ka dahil para sa anak mo? Yun pala, ginagamit mo lang ang bata para makapagnakaw. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin siya ang nakadiskubre ng anomalya sa system, na ang mga pirma niya ay pineke, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Walang boses na lumalabas. Nararamdaman niya ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga binti. Ang malalamig na pawis ay gumagapang sa kanyang likuran, habang ang bawat hininga ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang paligid ay nagsimulang lumabo, at ang tanging malinaw na naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso, isang tunog ng pagguho. Sa dulo ng mesa, tahimik na nakaupo ang isang lalaking kanina pa hindi nagsasalita. Si Gabriel Monteverde. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng asero, ay nakapako sa nanginginig na mga kamay ni Alina. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mukha. Walang emotion. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isa lamang hamak na empleyadong nagtaksil sa tiwala ng kanyang pamilya. Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpabalik sa diwa ni Alina. Inihagis ni Madam Victoria ang isang brown envelope sa tapat niya. Sign it. Ang resignation letter na ito ang magliligtas sa iyo mula sa kulungan, pero huwag na huwag kang magpapakita sa industriyang ito kahit kailan. You are blacklisted, Alina. Tapos na ang pangarap mo. Nanginginig ang kamay ni Alina nang abutin niya ang ballpen. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Sa bawat paggalaw ng panulat, naaalala niya ang ngiti ng kanyang anak tuwing umuuwi siya, ang pangarap niyang marinig nito ang salitang nanay ng malinaw. Ngayon paano na? Paano niya ipapaliwanag sa isang batang walang naririnig na ang kanyang ina ay itinuring na isang kriminal? Nang matapos ang pirma, tumayo si Alina ng tuwid kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa puot at sakit. Tiningnan niya ang bawat taong naroroon hanggang sa huminto ang kanyang paningin kay Gabriel. Gusto niyang magmura, gusto niyang magmakaawa, ngunit tanging isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha na pilit niyang hindi pinapatak. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang malungkot na martsa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng mundong bumabagsak sa kanyang balikat. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang sirang hearing aid sa kanyang bulsa at ang nadurog niyang dangal. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng isang marahas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagkaape. Sa gitna ng dilim at lamig, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa guro ni Bunsoy. Ma'am Alina, pasensya na po, pero kailangan po naming pauwiin muna si Bunsoy. May mga pulis na dumating dito sa school at nagtatanong tungkol sa inyo.
Marami na ring mga magulang ang nagrereklamo na ayaw nilang makasama ng mga anak nila, ang anak ng isang magnanakaw. Bumagsak ang cellphone na ni Alina sa basang semento. Ang screen nito ay nagkaroon ng maraming lamat. Tila ba sumisimbolo sa kanyang buhay na tuluyan ng nawasak. Napaluhod siya sa gitna ng baha. Hinahayaan ang ulan na humalo sa kanyang mga luhang hindi na mapigilan. Ang boses na dati ay ginagamit niya upang magbigay ng pag-asa sa iba, ngayon ay isang hikbi na lamang nalunod sa ingay ng bagyo. Bakit ang katarungan ay para lamang sa mga may ginto sa bulsa, habang ang katotohanan ay isang malaking kasalanan para sa mga tulad kong ang tanging yaman ay dangal? Hanggang kailan kailangang magbayad ng mga walang sala para sa kasalanan ng mga nasa itaas? Sa loob ng kanyang marangyang opisina na nasa pinakatuktok ng Monteverde Tower, nakatayo si Gabriel sa harap ng malaking bintanang salamin. Pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituing nalunod sa baha at ulan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang manipis, ngunit mahabang pilat sa kanyang leeg. Isang permanenteng paalala ng gabing dapat ay katapusan na niya. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bawat detalye ay sariwa pa rin sa kanyang gunita. Ang amoy ng nasusunog na gulong, ang lasa ng dugo sa kanyang bibig, at ang nakabibinging katahimikan ng kamatayan na unti-unting bumabalot sa kanya sa gitna ng madilim na bangin. Noong gabing iyon, habang ang kanyang buhay ay unti-unti nang kumakawala, isang boses ang narinig niya sa kabilang linya ng kanyang cellphone. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit naging tanging angkla niya sa mundo ng mga buhay. Huwag kang pipikit. Parang awa mo na, manatili ka sa akin. Sabihin mo ang pangalan mo, huwag mo akong iiwan. Ang boses na iyon ay puno ng takot. Ngunit may kasamang init na tila isang kumot sa gitna ng napakalamig na gabi. Hindi siya iniwan ng boses na iyon hanggang sa dumating ang mga rescuer. Ngunit nang magising siya sa ospital, ang boses ay naglaho na parang panaginip. Bumalik ang diwa ni Gabriel nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang personal assistant na si Mark. May dalang tsisaan na naglalabas ng manipis na usok. Sir, tapos na po ang board meeting. Nakauwi na rin po si Madam Victoria. Tungkol naman doon sa agent na si Alina Reyes, nailabas na po ang memo sa buong kumpanya. Wala na po siyang babalikang trabaho sa kahit saang sangay natin. Hindi sumagot si Gabriel. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang paraan ng paghinga ng babaeng iyon kanina sa boardroom. May kakaiba sa tono ng kanyang pag-iyak. Isang pamilyar na kurot sa puso na matagal na niyang ibinaon. Samantala, sa isang masikip at madilim na eskinita sa tondo, naglalakad si Alina na tila isang anino. Ang kanyang mga paa ay hapong-hapo at ang kanyang manipis na jacket ay basang-basa na. Sa bawat paghakbang, nararamdaman niya ang matitulis na bato sa ilalim ng kanyang butas na sapatos, ngunit wala siyang pakiramdam. Ang mas masakit ay ang isiping wala siyang dalang kahit anong pasalubong para sa kanyang anak. Nang marating niya ang kanilang maliit na pintuan na gawa sa pinagtagni-tagning plywood, narinig niya ang malakas na boses ng kanyang biyenan na si Aling Saling. Agad na bumigat ang dibdib ni Alina. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang kalat-kalat na gamit sa loob ng maliit nilang silid. Aba, nariyan ka na pala. Nasaan ang sweldo mo? Akin na ang pera. Kanina pa ako hinihintay ng mga kalaro ko sa bingo at kailangan ko ring pambili ng maintenance ko. Bulyaw ni Aling Saling habang kinakalkal ang bag ni Alina na kabababa pa lamang nito. Nay, wala po. Nawalan po ako ng trabaho. Pinagbintangan po nila ako. Mahinang sagot ni Alina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa sobrang pagod. Ano, nawalan ka ng trabaho? Napakawalang kwenta mo talagang bata ka. Kaya ka minalas dahil sa katigasan ng ulo mo. Paano na ang panggastos natin dito? Paano na ang luho ko? Iyan ang napapala ng mga taong akala mo ay napakalinis, pero palpak naman pala. Patuloy ang pagatungal ni Aling Saling. Hindi man lang napansin ang panginginig ni Alina sa lamig. Sa sulok ng silid, nakita ni Alina ang kanyang anak na si Nathan, o Bunsoy, na nakaupo sa sahig at naglalaro ng isang lumang lata. Nakatingin ang bata sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad. Hindi nito naririnig ang sigawan, hindi nito naririnig ang sakit. Ngunit ramdam ng bata ang lungkot ng kanyang ina. Lumapit si Bunsoy kay Alina at niyakap ang binti nito. Ang kanyang maliit na kamay ay tila nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng sinuman. Nay, parang awa niyo na, wag ngayon. Pagod na pagod po ako, pakiusap ni Alina. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niya ang pagkuha ni Aling Saling sa isang maliit na lata sa ibabaw ng cabinet.
Iyon ang alkansya ni Bunsoy. Ang perang iniipon ni Alina para sa pagpapakumpuni ng hearing aid ng bata. Nay, huwag iyan. Para kay Bunsoy iyan. Sigaw ni Alina habang sinusubukang agawin ng lata. Tumigil ka! Ako ang mas nakatatanda rito. Kung hindi ka makapagbigay ng pera, kukunin ko ang nararapat sa akin bilang pambayad mo sa pananatili nyo rito. Marahas na itinulak ni Aling Saling si Alina dahilan upang mapaupo ang huli sa sahig. Tumakbo palabas ng bahay ang matanda. Dala ang huling pag-asa ni Alina para sa kanyang anak. Naiwan si Alina na nakaluhod sa malamig na sahig. Habang si Bunsoy ay nakatitig lamang sa kanya, may hawak na pirasong papel at lapis. Isinulat ng bata ang isang salita na natutunan nito sa paaralan bago ito mapauwi kanina. Nanay, wag iyak. Yumakap si Alina sa kanyang anak at doon na ibinuhos ang lahat ng hinagpis na kanina pa niya kinikimkim. Ang bawat hikbi ay tila isang dalangin na hindi marinig ng langit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naisip niya, bakit ba napakahirap maging mabuti sa mundong pinaghaharian ng masama? Sa kabilang dako, sa tahimik na silid ni Gabriel, binuksan niya ang isang lihim na vault. Kinuha niya ang isang lumang digital recorder na naglalaman ng recording ng tawag mula sa emergency center noong gabing maaksidente siya. Maraming beses na niya itong pinakinggan, ngunit ngayon, may kung anong nagtutulak sa kanya na pakinggan itong muli. Pinindot niya ang play. Ang static na tunog ng ulan at hangin ay bumalot sa silid. At pagkatapos, ang boses ng babae ay narinig. Huwag kang pipikit. Manatili ka sa akin, Gabriel. Nanigas ang buong katawan ni Gabriel. Ang tono, ang panginginig ng boses, at ang paraan ng pagbigkas ng kanyang pangalan. Dahan-dahan niyang naalala ang mukha ni Alina Reyes kanina sa boardroom, habang ito ay nagsusumamo sa katarungan. Ang boses na nagligtas sa kanya 5 taon na ang nakalilipas, at ang boses ng babaeng hinayaan niyang itapon sa kalsada kanina ay iisang boses lamang. Bumitaw ang recorder mula sa kamay ni Gabriel at nahulog sa makapal na alpombra. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, puno ng pagsisisi at matinding pagkagimbal. Diyos ko, anong nagawa ko? Pasensya na, Miss Reyes, pero hindi namin matatanggap ang aplikasyon mo. Malinaw na nakalagay rito sa system na may pending case ka ng qualified theft sa dati mong kumpanya. Hindi kami pwedeng kumuha ng taong may bahid ang integridad. Ang mga salitang iyon mula sa HR manager ng isang maliit na call center sa Pasig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Alina. Pang-10 kumpanya na ito na pinuntahan niya sa loob ng 3 araw. Pagod, puyat at gutom. Ang kanyang katawan ay tila bumibigay na, ngunit ang isipan niya ay nananatiling nakakapit sa mukha ng kanyang anak na naghihintay sa bahay. Naglakad siya palabas ng gusali habang ang tirik na sikat ng araw ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Ang bawat tao na nakakasalubong niya ay tila alam ang kanyang sikreto. Tila ba may nakasulat na magnanakaw sa kanyang noo. Sa bawat paghakbang, nararamdaman niya ang hapdi ng palto sa kanyang mga paa. Ngunit mas mahapdi ang katotohanang wala na siyang matitirang pambili ng gatas ni Bunsoy. Napahinto si Alina sa tapat ng isang maliit at mausok na karinderya sa tabi ng kalsada. Ang amoy ng pritong isda at mainit na sabaw ay nagpaalala sa kanya na hindi pa pala siya kumakain mula kagabi. Kinuha niya ang kanyang pitaka, 50 piso na lamang ang natitira. Isang 20 pesos para sa pamasahe pa uwi at 30 piso para sa tinapay ng kanyang anak. Wala nang natira para sa kanya. Aling Mirna, baka po kailangan niyo ng tagahugas ng pinggan o kahit tagalinis lang? Kahit pagkain lang po ang kabayaran, ayos na sa akin. Ang pagsusumamo ni Alina sa may-ari ng karinderya na abalang-abala sa pagsisilbi sa mga construction worker. Tiningnan siya ni Aling Mirna mula ulo hanggang paa. Aba, mukha kang desente at edukada, ah? Bakit tagahugas lang ang hanap mo? Pero sige, kailangan ko ng extra ngayon dahil absent ang katulong ko. Doon ka sa likod, simulan mo na ang tambak na hugasin. Pumasok si Alina sa maliit at madilim na kusina. Ang init ay halos hindi nakakahinga, at ang amoy ng panis na pagkain ay sumasakal sa kanyang mga pandama. Dito, sa gitna ng maruruming plato at tirang pagkain, ang isang dating mahusay na call center agent ay nagsimulang magkuskos ng mga kawali. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis sa pagtitipa sa keyboard, ngayon ay unti-unting namumula at humahapdi dahil sa matapang na sabon. Habang nagtatrabaho,
Ang kanyang isipan ay lumilipad sa boardroom kung saan huling nakita si Gabriel. Ang kanyang malamig na tingin ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat, ang lalaking iyon pa rin ang tanging tao na nais niyang pagkatiwalaan. Marahil dahil noong gabing iyon sa bangin, naramdaman niya ang kahinaan nito sa likod ng matapang na pangalan. Nabalik lamang ang diwa ni Alina nang marinig niya ang isang pamilyar at maingay na boses sa labas ng karinderya. Ito na ba ang bago mong opisina, Alina? Mula sa air-conditioned na building, napunta ka sa tabi ng basurahan? Nanigas si Alina. Ang boses na iyon ay kay Supervisor Jerry. Nakatayo ito sa labas, kasama ang ilang dating katrabaho ni Alina, at lahat sila ay nakatingin sa kanya na may halong pangungutya at tawa. Pinatungan pa ito ng presensya ng assistant ni Madam Victoria na si Sofia, na nakasuot ng mamahaling damit na tila badiring-diri sa putik ng paligid. Tingnan nyo nga naman, ang akala mong napakalinis na empleyado, dito pala ang bagsak. Bagay na bagay sa'yo ang maglinis ng dumi ng iba dahil ikaw mismo ay isang dumi sa lipunan. Sabi ni Sofia habang pinapaypayan ang sarili. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang po ako ng tapat. Mahinang sagot ni Alina habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng tubig. Tapat, ang tapat ay hindi nagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Sinisiguro ko sa iyo, Alina, hanggat hawak ni Madam Victoria ang industriyang ito, walang tatanggap sa iyo kahit tagawalis ng kalsada. Ito ang parusa sa mga taong hindi marunong lumugar. Dagdag ni Sofia bago ihagis ang isang maliit na barya sa sahig. Malapit sa paanan ni Alina. Pambili mo ng sabon, mukhang kailangan mo. Ang tawanan ng kanyang mga dating kasamahan ay tila mga dagok na paulit-ulit na tumatama sa dibdib ni Alina. Nang makaalis ang mga ito, lumapit si Aling Myrna sa kanya, may dalang plastik ng pagkain at ang kanyang maliit na sweldo para sa araw na iyon. Alina, pasensya na pero hindi na kita pwedeng patuloyin bukas. Ayaw ko ng gulo at ayaw ko ring madamay ang negosyo ko sa mga taong tulad ng mga bumisita sa iyo kanina. Mukhang mabigat ang kinalaban mo, iha, malungkot na sabi ng matanda. Tinanggap ni Alina ang pera ng walang imik. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Isang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Lumabas siya ng karinderya habang papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang magandang tanawin na kabaligtaran ng kanyang madilim na mundo. Habang naghihintay ng jeep, naramdaman niya ang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat. Hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Ito ay isang itim na SUV, makintab, at halatang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang salamin ng bintana ay dahan-dahang bumaba, at doon ay tumambad ang mukha ni Gabriel Monteverde. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. May bakas doon ng pagkalito, sakit, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Alina, na natiling nakatitig si Gabriel sa mga namumulang kamay ni Alina na may bakas pa ng mga bula ng sabon. Sumakay ka, maikling ngunit may autoridad na sabi ni Gabriel. Bakit? Para saan pa, sir? Para ipahiya uli ako? Para sabihing wala akong kwenta? Ang boses ni Alina ay pumiyok sa gitna ng galit at pagod. Hindi. Sumakay ka dahil kailangan nating mag-usap tungkol sa 5 taon na ang nakalilipas. At dahil kailangan mong ipaliwanag sa akin kung bakit ang boses mo ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa mundong ito. Natigilan si Alina. Ang mga salitang iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Ang sirang hearing aid sa kanyang bulsa ay tila nagbigay ng isang mahinang tibok, isang hudyat ng pag-asa na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Tumingin si Alina sa paligid. Ang mga tao ay nagsisimula ng magbulungan. Ang anino ng karinderya ay tila lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mga mata ni Gabriel. Ang lalaking maaaring magligtas sa kanya o ang lalaking tuluyang dudurog sa kung anong natitira sa kanyang dangal. Bakit sa dami ng tao sa mundo, ang lalaking naghatid sa akin sa impyerno, ang siya ring tila nag-aalok ng langit? Kaya ko bang magtiwala muli sa boses na minsan nang nanahimik habang ako ay kinakatay ng katarungan? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng marangyang sasakyan. Nag-atubili si Alina. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Basang-basa ang kupas na jacket, may mantsa ng grasa ang kanyang palda mula sa kusina ng karinderya, at ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik. Ang loob ng sasakyan ni Gabriel ay amoy mamahaling katad at banyaga. Napakalinis at napakabango,
Isang mundo na kailanman ay hindi niya mararating. Huwag mong hintaying lumakas pa ang ulan. Pumasok ka na, muling sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, ngunit may kasamang kakaibang pakiusap na hindi kayang baliwalain ni Alina. Sa huli, dahil sa matinding pangangatog ng kanyang katawan, at sa takot na baka tuluyan siyang magkasakit at walang mag-alaga kay Bunsoy, sumakay si Alina. Maingat siyang umupo sa gilid ng upuan, pilit na hindi isinasandal ang kanyang basang likod upang hindi marumihan ang sasakyan. Idikit niya ang kanyang maliit na basang bag sa kanyang dibdib, na tila ba ito ang kanyang tanging kalasag laban sa karangyaan ng lalaking nasa tabi niya. Narinig ang mahinang tunog ng automatikong pag-lock ng mga pinto, kasunod ng banayad na pag-andar ng makina. Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging ang mahinang bulong ng aircon at ang marahas na hampas ng mga patak ng ulan sa labas ang naririnig. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis at tuyong tuwalya mula sa likod at iniabot ito sa kanya nang hindi tumitingin. Gamitin mo yan, baka magkasakit ka, maikling sabi ni Gabriel habang nakatitig sa kalsada. Salamat po sir, pero huwag na lang po. Baka marumihan ko lang. Mahinang tugon ni Alina, ang kanyang mga ngipin ay nagtatama na sa sobrang lamig. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, hinawakan niya ang tuwalya at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Alina. Ang sandaling nagkadampi ang kanilang mga balat, ang malamig na kamay ni Alina at ang mainit na daliri ni Gabriel ay tila nagdulot ng isang tahimik na kuryente sa pagitan nila. Napatingin si Alina sa kanya, habang si Gabriel naman ay agad na ibinalik ang pansin sa pagmamaneho, bagaman kapansin-pansin ang mas mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Bakit niyo po ako tinutulungan, Sir Gabriel? Noong isang araw, hinayaan niyo akong itapon ng kumpanya niyo sa putikan. Ngayon, bakit niyo ako sinusundo? May halong pait na tanong ni Alina. Kung tungkol pa rin ito sa nawawalang pera, sinasabi ko sa inyo, wala akong kinuha kahit isang piso. Kahit mamatay kami sa gutom ng anak ko, hindi ko dudungisan ang pangalan ko. Hinawakan ng mahigpit ni Gabriel ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi ako narito para sa pera, Alina. Walang kwenta sa akin ang perang iyon. Ang gusto kong malaman ay kung sino ka talaga. Sino ako? Isang hamak na agent lang ako na tinanggalan niyo ng karapatang mabuhay ng disente. Iyon lang po ang alam ninyo, sagot ni Alina habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Inihinto ni Gabriel ang sasakyan sa gilid ng isang madilim at tahimik na tulay. Malayo sa ingay ng lungsod, pinatay niya ang makina ng sasakyan at ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Humarap siya kay Alina. Ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng emosyon na matagal na niyang itinago sa likod ng kanyang malamig na anyo. 5 taon na ang nakalilipas. Noong gabing bumagyo ng napakalakas, na aksidente ang sasakyan ko sa isang bangin sa Antipolo. Walang signal, walang tao, at unti-unti na akong nawawalan ng malay dahil sa dami ng dugong nawala sa akin. Ngunit may isang call center agent na hindi ibinaba ang linya. Sa loob ng 3 oras, kinausap niya ako. Binigyan niya ako ng dahilan para mabuhay. Ang boses na iyon. Lumapit ng bahagya si Gabriel kay Alina. Ang kanyang hininga ay halos maramdaman na nito. Ang boses na iyon ay ang boses mo, Alina. Natigilan si Alina. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang alaala ng gabing iyon, ang unang taon niya bilang agent, ang takot na nararamdaman niya habang hawak ang buhay ng isang estranghero sa kabilang linya, ay biglang nagbalik. Naalala niya kung paano niya pinunasan ang kanyang sariling mga luha habang nagmamakaawa sa lalaking huwag matulog. Ikaw? Ikaw ang lalaking iyon? Bulong ni Alina, ang kanyang boses ay nanginginig. Oh, Alina, ako ang lalaking iniwan mo matapos mong iligtas. 5 taon ko nang hinahanap ang boses na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. At ngayon, nalaman kong ang taong nagligtas sa buhay ko ay ang parehong tao na hinayaan kong sirain ng sarili kong pamilya. May bakas ng matinding pagsisisi sa mukha ni Gabriel, isang bagay na hindi karaniwang nakikita sa isang makapangyarihang CEO. Dahan-dahang kinuha ni Alina ang kanyang sirang pitaka mula sa kanyang basang bag. Sa loob nito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit at basang piraso ng papel. Isa itong lumang drawing ng kanyang anak na may nakasulat na pangalan ni Gabriel sa likod. Ang tanging bagay na naisulat niya noong gabing iyon habang sinusubukan niyang tandaan
ang pagkakakilanlan ng lalaking kanyang nailigtas. Nang makita ito ni Gabriel, tila ba napatunayan na ang lahat. Ngunit sa halip na matuwa, napayuko si Alina. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na pag-iyak. Kung alam mo pala bakit nanahimik ka noong pinapahiya ako ng ina mo. Bakit hindi ka nagsalita noong tinatawag akong magnanakaw ng buong boardroom? Ang boses ko ang nagligtas sa iyo, Sir Gabriel. Pero ang katahimikan mo ang pumatay sa akin. Hindi nakasagot si Gabriel. Ang bawat salita ni Alina ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa anumang parusa ng batas. Bago pa man makapagsalita uli si Gabriel, narinig ang mahinang tunog ng pagkatok sa bintana ng sasakyan. Isang anino ang nakatayo sa labas sa gitna ng ulan, may hawak na payong at nakatingin sa kanila ng may kakaibang ngiti. Ito ang driver ni Madam Victoria na tila ba kanina pa sila sinusundan sa utos ng kanyang amo. Tumingin si Alina sa labas at pagkatapos ay kay Gabriel. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Kailangan ko nang umalis. Huwag mo na akong lalapitan muli, Sir Gabriel. Baka sa susunod, hindi lang trabaho ang mawala sa akin. Baka pati ang anak ko ay ilayo niyo sa akin. Agad na binuksan ni Alina ang pinto at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Iniwan si Gabriel na nag-iisa sa loob ng kanyang marangyang sasakyan, hawak ang basang drawing na naiwan ni Alina. Sino nga ba ang tunay na kaaway sa kwentong ito? Ang pamilyang nagbigay sa kanya ng kayamanan o ang sarili niyang dugo na patuloy na lumalason sa buhay ng mga taong walang sala? Ang bawat patak ng ulan sa bubong na gawa sa kalawanging yero ay tila mga hampas ng katotohanan sa natitirang lakas ni Alina. Pagka-uwi niya sa kanilang maliit na barong-barong, agad niyang niyakap si Bunsoy, na noon ay mahimbing nang natutulog sa tabi ng isang munting debateryang ventilador. Hinaplos ni Alina ang pisngi ng anak habang ang kanyang sariling luha ay patuloy na dumadaloy, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog upang hindi magising ang bata. Dito sa mundong ito, si Bunsoy na lamang ang kanyang natitirang liwanag. Ngunit paano niya mapapanatili ang liwanag na iyon kung ang mismong dilim ay unti-unti na silang nilalamon? Bumukas ang pinto ng kanilang bahay sa gitna ng malalim na gabi. Pumasok si Aling-Saling na may dalang malalaking plastic ng mamahaling grocery at pagkain mula sa isang sikat na kainan. Hindi lamang iyon, nakasuot din ang matanda ng isang bagong gintong kwintas na nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Napakunot noo si Alina. Tumayo siya at hinarap ang kanyang biyanan. Nay, saan galing ang lahat ng yan? At ang kwintas na yan? Akala ko ba ay wala tayong pambayad sa upa? Umiwas ng tingin si Aling-Saling. Ngunit agad din itong nagpalit ng anyo at nagtaas ng boses upang pagtakpan ang kanyang kaba. Aba, pakialam mo ba? Swerte natin ngayon dahil may isang mabuting tao na nagbigay sa akin ng tulong. Huwag mo akong usisain na parang pulis, Alina. Magpasalamat ka na lang at may pagkain tayo rito. Mabuting tao? Lumapit si Alina at hinawakan ang braso ng matanda. Nay, sabihin mo ang totoo. Sino ang nagbigay sa iyo ng perang pambili niyan? May kinalaman ba ito sa pamilya Monteverde? Marahas na binawi ni Aling-Saling ang kanyang braso. Oo, at ano naman ngayon? Dumating dito ang abogado ni Madam Victoria kanina. Binayaran nila ako para pirmahan ang isang papel. Sinabi ko lang naman na madalas kang mag-uwi ng pera na hindi ko alam kung saan galing at na umamin ka sa akin na may kinuha ka sa kumpanya. Bakit? Mali ba ang ginawa ko? Binigyan nila ako ng kalahating milyong peso, Alina, kalahating milyon. Malulutas nito ang lahat ng problema natin. Tila ba gumuho ang buong mundo ni Alina sa kanyang narinig. Ang sarili niyang pamilya, ang taong itinuring niyang ina matapos pumanaw ng kanyang asawa, ang siyang nagbaon sa kanya sa hukay ng kasinungalingan. Nay, paano mo nagawa sa akin ito? Ang boses ni Alina ay nanginginig sa matinding sakit at pagkabigo. Ipinagbili mo ang dangal ko? Ipinagbili mo ang kinabukasan ng sarili mong apo para lang sa pera? Huwag mo akong pangaralan ng tungkol sa dangal, Alina. Muling bulyaw ni Aling-Saling habang itinuturo ang mukha ng Menora. Nakakain ba ang dangal? Pambayad ba ng kuryente ang dangal? Kung hindi ko pinirmahan iyon, mabulok ka sa kulungan. At least ngayon, may pera tayo. Umalis na lang tayo rito sa Maynila. Pumunta tayo sa probinsya at magsimula uli. Matuto kang magkaroon ng utang na loob sa akin dahil ako ang nag-alaga sa iyo nang mamatay ang anak ko. Utang na loob? Humakbang pabalik si Alina habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot.
Ang utang na loob ko sa iyo ay nabayaran ko na sa bawat gabing puyat ko sa trabaho habang ikaw ay nagsusugal. Pero ang ipagbili ang katotohanan, ang gawin akong kriminal sa harap ng buong mundo, kailanman ay hindi ko iyan matatanggap. Narinig ang mahinang ungol ni Bunsoy. Nagising ang bata dahil sa ingay ng kanilang pagtatalo. Lumapit ang bata kay Alina, may hawak na basang bimpo na ginagamit niya kanina para punasan ang sarili. Gamit ang kanyang maliliit na kamay, pilit na pinunasan ng bata ang mga luha sa mukha ng kanyang ina, habang gumagawa ng mga senyas na nagtatanong kung bakit ito umiiyak. Niyakap ni Alina nang napakahigpit ang kanyang anak. Doon, sa harap ng kanyang walang awang biyenan, napagtanto ni Alina na wala ng puwang ang kahinaan. Kung patuloy siyang mananahimik at tatakbo tulad ng gustong mangyari ni Aling Saling at ni Madam Victoria, habang buhay na dadalhin ng kanyang anak ang mantsa ng kanyang pangalan. Hindi ako aalis ng Maynila, Nay, at hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan ninyo, mariing sabi ni Alina habang nakatitig sa mga mata ng kanyang biyenan. Anong gagawin mo? Lalaban ka sa kanila? Isang hamak na agent ka lang, Alina. Dudurugin ka lang nila na parang ipis. Pagbabanta ni Aling Saling. Kung dudurugin nila ako, sisiguraduhin kong kasama silang babagsak, sagot ni Alina. Nang gabing iyon, matapos makatulog muli si Bunsoy, binuksan ni Alina ang kanyang lumang laptop. Alam niyang may isang paraan upang makuha ang tunay na log files ng system ng Monteverde Global. Ang mga dokumentong magpapatunay na ang supervisor niyang si Jerry at si Madam Victoria ang tunay na naglipat ng pondo sa isang huwad na account. Ngunit ang mga file na iyon ay maaari lamang ma-access gamit ang pisikal na computer sa loob ng server room ng kumpanya. Kailangan niyang bumalik sa lugar na naghatid sa kanya ng impyerno. Kailangan niyang pasukin ang Monteverde Global nang walang nakakaalam. Paano nga ba haharapin ng isang sugatang ina ang isang dambuhalang kumpanya na may hawak sa batas at sa kanyang sariling pamilya? May puwang pa ba ang katarungan kung ang mismong mga taong dapat nagtatanggol sa iyo ang siyang unang nagtaksil sa iyong tiwala? Ang gabi ay tila isang malaking kumot na nagtatago sa mga lihim ng Maynila habang nakatayo si Alina sa labas ng naglalakihang bakod ng Monteverde Global. 2:00 na ng madaling araw. Ito ang oras kung kailan nagpapalit ng shift ang mga gwardya at karaniwang abala ang lahat sa pag-aayos ng kanilang mga ulat. Nakasuot siya ng isang madilim na jacket na may hood, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang mga bulsa. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa matinding kaba. Alam ni Alina ang bawat sulok ng gusaling ito. Dito niya ginugol ang halos 5 taon ng kanyang buhay, kaya kabisado niya kung aling mga kamera ang may patay na anggulo at kung anong oras lumilibot ang mga bantay. Ngunit ang pinakamalaking hadlang ay ang kanyang ID, isang card na tiyak na wala ng bisa sa sandaling itapat ito sa sensor ng pinto. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng pintuang pang-empleyado na matatagpuan sa likod ng gusali. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang kanyang sarili sa tunog ng alarma na maaaring tumunog sa buong pasilidad. Ngunit bago pa man niya mailapit ang kanyang lumang card, dahan-dahang gumalaw ang salaming pinto at bumukas ito ng kusa. Narinig ang mahinang tunog ng dumaang kuryente sa mekanismo nito, hudyat na may nag-override ng system mula sa loob ng security room. Natigilan si Alina. Lumingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sinuman sa madilim na eskinita. Walang oras para mag-atubili. Mabilis siyang pumasok at sumiksik sa anino ng pasilyo bago muling sumara ang pinto. Tahimik ang ikapitong palapag kung saan matatagpuan ang mga server room at ang dating tanggapan ni Alina. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga bakanting desk, hindi niya naiwasang mapahinto sa tapat ng kanyang dating upuan. May natitira pang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa gilid ng kanyang computer monitor, isang munting drawing ng araw na gawa ni Bunsoy. Hinawakan niya ito ng bahagya at ang hapdi ng kanyang pagkawala ay muling gumising sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pagtitiis at tapat na paglilingkod ay naglaho ng ganoon na lamang. Pinunasan niya ang isang pumatak na luha at nagpatuloy sa paglalakad. Nakarating siya sa tapat ng server room. Ito ang puso ng buong IT infrastructure ng kumpanya, kung saan nakatago ang mga original na log files na magpapatunay na ang kanyang account ay ginamit lamang ng ibang tao upang ilipat ang pondo. Ang pinto ay nangangailangan ng mataas na antas ng clearance, ngunit muli, laking gulat ni Alina nang makitang berde ang ilaw ng digital lock nito, bukas ito.
Pumasok si Alina sa loob ng silid na napakalamig, amoy metal, at napupuno ng patay-sinding asul at berdeng ilaw mula sa mga naglalakihang computer rack. Lumapit siya sa main terminal at mabilis na isinaksak ang kanyang dalang flash drive. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Ginagamit ang kanyang natitirang kaalaman sa system upang hanapin ang backup logs ng gabi ng anomalya. Sa screen ng computer, lumitaw ang loading bar na unti-unting napupuno. 10%, 20%. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Alina ang mabibigat at mabagal na hakbang ng sapatos ng isang gwardya sa labas ng pasilyo. Ang tunog ay unti-unting lumalapit sa direksyon ng server room. Sino ang narito? May nakabukas na pinto sa palapag na ito. Narinig ang boses ng gwardya mula sa labas. Umakyat ang takot sa lalamunan ni Alina. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa tindi ng kaba habang nakatitig sa screen. 50%, 70%. Bakit bukas ang server room? Muling sabi ng gwardya at narinig na ang tunog ng kanyang mga susi na sumasabit sa kanyang sinturon habang lumalapit ito sa pintuan. 70%, 100. Mabilis na hinugot ni Alina ang flash drive at isinilid ito sa kanyang bulsa. Walang oras para tumakbo palabas ng pinto. Agad siyang sumiksik sa pagitan ng dalawang malalaking server rack. Pinipilit na paliitin ang kanyang katawan sa madilim na sulok habang pinipigilan ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto ng server room. Ang liwanag mula sa flashlight ng gwardya ay nagsimulang gumapang sa sahig. Gumuguhit ng mahahabang anino sa dingding. Lumapit ang gwardya sa mismong terminal na ginamit ni Alina at hinawakan ang monitor na mainit pa rin dahil sa paggamit. May tao rito, bulong ng gwardya at nagsimula na itong maglakad patungo sa mga server rack kung saan nagtatago si Alina. Napapikit si Alina sa takot. Iniisip ang kanyang anak na si Bunsoy na walang magiging kasama kung siya ay makukulong ngayong gabi. Sa tindi ng kanyang takat, dahan-dahang umatras ang kanyang paa. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang ingay, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng server rack na kanyang kinatatayuan. Bago pa man makasigaw si Alina, isang malaki, mainit, at pamilyar na kamay ang marhas, ngunit maingat na tumakip sa kanyang bibig, habang ang isa pang braso ay yumakap sa kanyang baywang upang hilahin siya sa mas madilim na bahagi ng silid. Huwag kang gagawa ng ingay kung gusto mong makalabas dito ng buhay. Isang pabulong at seryosong boses ang narinig ni Alina sa tabi ng kanyang tainga. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang init ng katawan nito ay hindi nag-iwan ng duda sa kanyang isipan. Si Gabriel, sa loob ng napakalamig at madilim na server room, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Alina. Ang likod niya ay nakasandal sa matigas at malawak na dibdib ni Gabriel, habang ang mainit nitong palad ay nananatiling nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring magmula sa kanya. Nararamdaman niya ang bawat mabilis at malakas na tibok ng puso ng lalaki, isang ritmo na sumasabay sa sarili niyang kaba. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Gabriel, isang amoy ng kahoy at asero pagkatapos ng ulan, ay humalo sa amoy ng mumurahing sabon panlaba at basang ulan sa buhok ni Alina. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga mundo, sa madilim na sulok na iyon, ang kanilang mga hininga ay naging iisa. Para kay Gabriel, ang yakap na iyon ay hindi lamang pagprotekta sa isang saksi. Ito ay ang muling pagbabalik ng init na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan 5 taon na ang nakalilipas. Dumaan ang flashlight ng gwardya sa tapat ng rack na kanilang kinatatayuan, gumuguhit ng manipis na linya ng liwanag sa pagitan ng kanilang mga mukha. Halos hindi kumukurap si Gabriel habang nakatitig sa mga mata ni Alina na nagniningning sa takot at luha. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa bibig nito nang masiguro niyang wala ng panganib mula sa gwardya na unti-unti nang lumalayo. Bakit mo ito ginagawa? Pabulong na tanong ni Alina, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang sa gitna ng ingay ng mga server fan. Bakit mo ako tinutulungan kung ang pamilya mo rin naman ang gustong sumira sa akin? Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa tainga ni Alina, sapat lamang para marinig nito ang kanyang bawat salita. Sapagkat nagkamali ako, Alina. Noong gabing maaksidente ako, nangako ako sa sarili ko na hahanapin ko ang boses na nagligtas sa akin upang pasalamatan at protektahan ito. Ngunit nang makita kita sa boardroom, nabulag ako ng mga kasinungalingan sa paligid ko. Ang katahimikan ko noon
ay ang pinakamalaking pagkakamali ko at hindi ko hahayaang magpatuloy iyon. Huli na ang lahat, Sir Gabriel, tugon ni Alina, may kasamang panginginig sa kanyang boses habang sinusubukang lumayo sa yakap ng lalaki. Ang biyenan ko, tinanggap niya ang pera ng ina mo. May pirma na ako sa resignation letter. Sa mata ng batas at ng mga tao, magnanakaw ako. Hindi pa huli ang lahat hanggat hawak mo ang katotohanan. Mariing sabi ni Gabriel, habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Alina. Ramdam niya ang magaspang na balat ng mga daliri nito dahil sa pagtatrabaho sa karinderya, isang bagay na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Huwag kang bibitiw, Alina. Tutulungan kitang linisin ang pangalan mo, kahit na ang ibig sabihin nito ay kalabanin ko ang sarili kong ina. Ang matapat at seryosong tingin ni Gabriel ay tila isang mainit na yakap sa sugatang puso ni Alina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang saglit na kapayapaan sa pagitan nila ay biglang naputol nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto ng IT department. Kasunod nito ang tunog ng mga yabag ng takong ng mamahaling sapatos na papalapit sa kanila. Isang tunog na kilalang-kilala ni Gabriel. Sofia, sigurado ka bang may nag-override ng security sa palapag na ito? Bakit walang tao sa security desk? Ang boses ni Madam Victoria ay umalingaw-ngaw sa labas ng server room, puno ng galit at hinala. Kasunod nito ang boses ng kanyang assistant na si Sofia. Opo, Madam. Nakita sa system ng central office na may nag-log-in gamit ang isang hindi aktibong ID ng lumang agent. Tiyak na si Alina ang narito upang kumuha ng mga file. Nanigas si Alina. Ang takot na kanina ay unti-unti nang nawawala, ay muling bumalik ng mas matindi. Kung mahuhuli siya rito kasama si Gabriel, hindi lamang siya ang mapapahamak. Madadamay din ang posisyon ni Gabriel sa kumpanya. Hinarap ni Gabriel si Alina at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Manatili ka rito. Huwag kang aalis sa pwestong ito anuman ang mangyari. Ako ang haharap sa kanila. Dahan-dahang humakbang palabas si Gabriel mula sa madilim na sulok. Iniwan si Alina na muling nag-iisa sa pagitan ng mga server rack. Hawak ang flash drive na naglalaman ng kanyang kaligtasan. Habang papalapit ang mga yabag ni na Madam Victoria, nanalangin si Alina na sana ay huwag siyang iwan ng lakas ng loob na kamakailan lamang ay kanyang nahanap. Dahan-dahang hinawi ni Gabriel ang pinto ng server room at lumabas sa maliwanag na pasilyo, hinarangan ang paningin ni na Madam Victoria at Sofia. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Gabriel? Nagulat si Madam Victoria nang makita ang kanyang kunon. Bahagyang napaatras si Sofia, halatang hindi inaasahan ang presensya ng CEO sa oras na ito ng gabi. What are you doing here at this hour? At bakit nakabukas ang server room? Sofia, iwan mo muna kami. Malamig na utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may autoridad na hindi maaaring baliin. Tumingin si Sofia kay Madam Victoria. At nang tumango ang matandang babae, mabilis itong umalis palabas ng IT department. Nang mapag-isa na ang mag-ina, humakbang si Gabriel palapit sa kanyang ina. Bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng 5 taong pangungulila at pagdududa. Bakit ka narito, ina? Tanong ni Gabriel. Natatakot ka ba na may mahanap akong hindi ko dapat makita? Tulad ng mga dokumento ng kumpanya 5 taon na ang nakalilipas. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Huwag mo akong kausapin na parang may ginagawa akong masama. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito habang nakahiga ka sa ospital. Sagot ni Madam Victoria, pilit na pinapanatili ang kanyang marangyang tindig. Bagaman may kaunting panginginig sa kanyang boses. Mula sa kanyang pagtatago sa likod ng pinto, naririnig ni Alina ang bawat salita. Sumilip siya sa maliit na siwang at nakita ang pagkuha ni Gabriel ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, ang kopya ng transaksyon mula sa isang offshore account na kanyang nakuha bago pumasok si Alina. Ito, ina, sabi ni Gabriel, inihagis ang papel sa paanan ng kanyang ina. Ito ang patunay ng paglilipat ng pera sa mekanikong sumabutahe sa preno ng sasakyan ko 5 taon na ang nakalilipas. At ang account na nagpadala ng pera ay nakapangalan sa isang shell company na ikaw ang may-ari. Bakit, ina? Bakit mo gustong mamatay ang sarili mong anak? Ang katahimikan sa pasilyo ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Madam Victoria ay nawalan ng kulay, ngunit sa halip na humingi ng tawad, dahan-dahang lumitaw ang isang malamig at mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang mukha ng isang reyna na ayaw isuko ang kanyang trono. Lahat ng ginawa ko, Gabriel, ay para sa pamilyang ito.
Para sa Monteverde. Pasigaw na sabi ni Madame Victoria, ang kanyang boses ay puno ng huwad na katwiran. Masyadong malambot ang puso mo noon. Gusto mong ipamigay ang kalahati ng kita ng kumpanya sa mga mahihirap, sa mga walang kwentang charity. Masisira ang legacy ng ama mo dahil sa iyo. Kinailangan kong gumawa ng paraan upang kontrolin ang lahat. Kung namatay ka noon, disente pa ring titingnan ang pangalan mo. Ngunit nabuhay ka, Asha. Nabuhay ka dahil sa panghihimasok ng isang hamak na agent. Nakita ni Alina ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Gabriel. Ang matapang na CEO, ang makapangyarihang lalaki na kinatatakutan ng lahat, ay unti-unting nadudurog sa harap ng kanyang sariling ina. Isang pumatak na luha ang gumapang sa pisngi ni Gabriel, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang sakit ng pagtataksil ng sariling dugo ay mas matindi pa sa sugat ng aksidente noong nakaraan. Ipinagbili mo ang sarili mong anak para sa pera at kapangyarihan. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag na. At ngayon, ginagawa mo uli ito kay Alina. Pinagbintangan mo siya dahil siya ang nakadiskubre ng mga illegal mong transaksyon ngayon. Huwag mong ipagtanggol ang babaeng iyon, bulyaw ni Madame Victoria. Lumapit siya kay Gabriel at tiningnan ito ng matalim. Tandaan mo kung sino ka, Gabriel. Ikaw ay isang Monteverde. Kung sisirain mo ako, sisirain mo rin ang kumpanyang pinaghirapan mong itayo muli. At kung akala mo ay maililigtas mo ang Alina Reyes na iyon, nagkakamali ka. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Madame Victoria kay Gabriel at ang kanyang susunod na mga salita ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng kamatayan sa puso ni Alina. May anak siya, hindi ba? Isang batang bingi na nagngangalang Nathan. Madaling dumaan ang mga malalaking truck sa mga eskinita ng Tondo, Gabriel. Isang batang hindi nakakarinig. Napakadaling masagasaan dahil hindi niya maririnig ang busina ng babala. Kung gusto mong manatiling ligtas ang batang iyon, manahimik ka, Gabriel. Tanggapin mo ang katotohanan na si Alina ang magnanakaw at kalimutan mo na ang gabing iyon. Nanigas ang buong katawan ni Gabriel sa tindi ng kilabot. Napakuyom ang kanyang mga palad sa loob ng kanyang bulsa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Sa loob ng server room, napasandal si Alina sa pader habang nakatakip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili ng takot. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng umikot. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging buhay ay ngayon ay nasa bingit ng panganib dahil sa kanyang paghahanap ng katarungan. Paano lalaban ang isang ina kung ang bawat hakbang niya patungo sa katotohanan ay nangangahulugan ng paglapit ng kanyang anak sa kamatayan? May pag-asa pa ba kung ang kalaban ay isang dambuhalang walang puso na handang pumatay ng bata para lamang sa kanyang sariling kapangyarihan? Nang lumisan si Madame Victoria kasama ang kanyang matagumpay at mapang-aping ngiti, naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng pasilyo, tila isang rebultong nawalan ng kaluluwa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Isang malupit na paalala na ang kanyang kapangyarihan bilang CEO ay walang kwenta laban sa kasamaan ng sarili niyang dugo. Mabilis siyang bumalik sa loob ng server room upang hanapin si Alina. Alina, Alina, nasaan ka? Bulong niya sa dilim. Ngunit walang sumagot. Tanging ang malamig na hangin ng mga server fan ang sumalubong sa kanya. Nakabukas ang pinto sa likod ng silid. Ang emergency exit na patungo sa hagdanan ng mga empleyado. Nakatakas na si Alina. Ginamit niya ang pagkakataon habang nagtatalo ang mag-ina upang lumayo, dala ang matinding takot para sa buhay ng kanyang anak. Tumakbo si Alina sa ilalim ng buhos ng ulan. Hindi inintindi ang lamig na unti-unting nagpapahina sa kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Bunsoy. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay sa Tondo, agad niyang binuksan ang pinto. Wala doon si Aling Saling, malamang ay abala pa rin sa pagsusugal gamit ang dugong perang nakuha nito mula kay Madame Victoria. Nilapitan ni Alina ang natutulog na anak. Bunsoy, gising anak, kailangan nating umalis, pabulong na sabi niya habang dahan-dahang niyuyugyog ang balikat ng bata. Nagising si Bunsoy, kinukuskus ang kanyang mga mata ng may pagtataka. Gamit ang kanyang mga kamay, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit sila aalis sa gitna ng gabi. Pilit nang ngumiti si Alina, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang sumesenyas pabalik. Mamamasyal tayo, anak. Pupunta tayo sa isang magandang lugar kung saan walang maingay, kung saan ligtas tayo, ang senyas ni Alina.
Mabilis niyang isinilid sa isang lumang sako ang ilang piraso ng kanilang mga damit. Bawat tupi ng damit ni Bunsoy ay tila may kasamang hiling na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Alam ni Alina na kung mananatili sila sa Maynila, hindi sila tatantanan ng mga galamay ni Madam Victoria. Tsahapdiin niya ang katotohanang habang buhay na siyang titingnang magnanakaw ng mundo, ngunit anong halaga ng dangal kung ang kapalit naman nito ay ang buhay ng kanyang anak. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang hangganan, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagyakap sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Bago tuluyang lumisan, may isang bagay na nais gawin si Alina. Kinuha niya ang flash drive na naglalaman ng mga dokumentong magpapatunay ng kanyang kalinisan, kasama ang hearing aid ni Bunsoy, na dati ay naipaayos ni Gabriel nang hindi niya nalalaman at lihim na inilagay sa kanyang bag noong nasa sasakyan pa sila. Alam ni Alina na hindi niya maaaring tanggapin ang anumang bagay mula sa pamilyang nagbanta sa buhay ng kanyang anak. Pumunta si Alina sa tanggapan ni Mark, ang tapat na assistant ni Gabriel na alam niyang maaari niyang pagkatiwalaan. Iniwan niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng hearing aid at isang lihim na sulat. Ibigay mo ito sa kanya, Mark. Pakiusap, ang huling bilin ni Alina bago tuluyang maglaho sa dilim ng gabi kasama ang kanyang anak. Kinaumagahan, mabilis na tinahak ng sasakyan ni Gabriel ang maputik at masikip na eskinita ng tondo. Halos hindi siya natulog, umaasang maabutan pa si Alina upang sabihing poprotektahan niya sila. Ngunit nang marating niya ang maliit na barong-barong, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Pumasok si Gabriel sa loob. Napakalamig ng silid. Wala na ang mga gamit ni Alina at Bunsoy. Tanging ang isang lumang laruan na lata na iniwan ng bata sa sahig ang nagpapatunay na may pamilyang tumira doon kamakailan. Wala na si Alina. Lumisan na ang kanyang tagapagligtas dahil sa takot sa kanyang sariling pamilya. Bumalik si Gabriel sa kanyang opisina na may mabigat na hakbang. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang maliit na kahon na iniwan ni Mark. Dahan-dahan niya itong binuksan. Doon ay nakalagay ang maayos at nagniningning na hearing aid ni Bunsoy. At sa ilalim nito ay ang isang sulat na isinulat ni Alina gamit ang nanginginig na tinta. Sir Gabriel, salamat sa pagpapakumpuni nito para kay Bunsoy. Ngunit hindi ko ito maaaring tanggapin. Ang bawat tulong mula sa iyo ay tila isang paalala na ang buhay ng anak ko ay nasa panganib dahil sa nakaraan nating dalawa. Ipinagkatiwala ko ang boses ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas upang iligtas ka. Ngunit ngayon, kailangan kong patahimikin ang boses na yon upang iligtas ang anak ko. Huwag mo na kaming hanapin. Mas mabuting isipin ng mundo na ako ay isang magnanakaw, basta't buhay at ligtas ang aking anak. Salamat sa sandaling panahon na naramdaman kong may naniniwala sa akin. Ngunit dito na nagtatapos ang ating daan. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Gabriel, habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagsisisi at galit. Tumingin siya sa malaking bintana. Tila ba tinatanong ang langit kung bakit napakalupit ng tadhana sa mga taong wala namang ibang hangad, kundi ang magmahal at maging tapat. Nawala na naman siya. At sa pagkakataong ito, siya mismo ang dahilan kung bakit naglaho ang kanyang liwanag sa dilim. Ang lungsod ng Maynila sa ilalim ng gabi ay tila isang malaking labirinto na puno ng panganib at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng halos 36 na oras, walang tinulugan si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa puyat at pagod. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Pilit na binabaybay ang bawat eskinita, terminal ng bus, at daungan ng barko kung saan maaaring magtago si Alina. Tinawagan niya si Mark gamit ang speakerphone ng kanyang sasakyan habang binabagtas ang madilim at bahaing kalsada patungo sa North Harbor. May balita na ba, Mark? Sabihin mo sa akin na nahanap niyo na siya. Sir Gabriel, may nakakita po sa isang babaeng kamukha ni Alina sa may daungan ng barko patungong Visayas. Kasama niya ang isang maliit na bata. Ngunit mag-ingat po kayo, sir. Balita ko po ay nagpadala rin ng mga tauhan si Madam Victoria doon upang harangan sila. Nag-aalalang tugon ni Mark sa kabilang linya. Hindi na sumagot si Gabriel. Pinabilis niya ang pagtakbo ng sasakyan, hinahawi ang makapal na ulan at ang gulo ng trapiko. Ang takot na baka huli na ang lahat ay tila isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Samantala, sa isang madilim at maputik na pasilyo malapit sa pantalan, mahigpit na hawak ni Alina ang kamay ni Bunsoy. Ang bata ay nanginginig sa lamig,
habang ang kanilang maliit na sako ng damit ay basang-basa na rin. Naghihintay si Alina na magbukas ang bilihan ng murang tiket upang makalayo na sila sa impyernong dala ng Maynila. Ngunit bago pa man sila makalapit sa bintana ng takilya, tatlong naglalakihang lalaki ang biglang humarang sa kanilang daan. Ang mga mukha nito ay puno ng tapang at masasamang balak. Hawak ang mga kahoy na pamalo na tila ba handang pumatay sa isang utos lamang. Alina Reyes, tama? Ang tanong ng lalaking nasa gitna. May malalim na pilat sa pisngi. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ang mga utang ng biyenan mo? At akala mo ba ay makakaligtas ka kay Madam Victoria? Napaatras si Alina, mabilis na inilagay si Bunsoy sa kanyang likuran upang protektahan ito. Wala akong utang sa inyo. Parang awa nyo na, hayaan nyo na kaming umalis. Wala kaming kinalaman sa inyo. Ang pakiusap ni Alina, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng takot. May kinalaman o wala, may bayad ang ulo mo ngayon, sabi ng lalaki habang marahas na hinahawakan ang braso ni Alina upang kalad ka rin ito. Sumigaw si Alina sa takot habang si Bunsoy, na walang naririnig ngunit nakikita ang panganib, ay nagsimulang umiyak at hilahin ang kanyang ina. Sa gitna ng gulo, habang sinusubukan ni Alina na kumawala, isang mabilis na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanilang mga mukha. Narinig ang marahas na tunog ng preno ng sasakyan na huminto ilang pulgada lamang mula sa mga lalaki. Bumukas ang pinto at mabilis na bumaba si Gabriel. Walang pag-aalinlangan siyang humakbang patungo sa mga tauhan ni Madam Victoria at humarang sa pagitan ng mga ito at ni Alina. Bitiwan mo siya, ang malamig at mariing utos ni Gabriel. Ang kanyang anyo ay tila isang nagngangalit na bagyo na handang sumira sa sinumang haharang sa kanyang daan. Natawa ang lalaking may pilat. At sino ka naman? Huwag kang manghimasok dito, bossing, kung ayaw mong madamay sa gulo ng mga mahihirap. Ako si Gabriel Monteverde, at ang babaeng hinahawakan mo ay nasa ilalim ng aking proteksyon, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng lalaki upang pilitin itong bitawan si Alina. Salingin ninyo sila at sisiguraduhin kong wala kayong sisikatan ng araw bukas. Ang tindi ng awtoridad at galit sa boses ni Gabriel ay nagpadalawang isip sa mga lalaki. Kasunod nito, bumaba rin mula sa isa pang sasakyan ang 4 na personal na gwardiya ni Gabriel na may mga dalang armas, hudyat na hindi sila nagbibiro. Nang makita ito ng mga tauhan ni Madam Victoria, dahan-dahan silang napaatras at mabilis na naglaho sa dilim ng pantalan. Nang mawala ang panganib, mabilis na humarap si Gabriel kay Alina. Nakita niya ang panginginig ng buong katawan nito, ang mga luha na humalo sa ulan sa kanyang pisngi, at ang takot na tila ba hindi pa rin nawawala sa kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, hinila ni Gabriel si Alina patungo sa kanyang dibdib at niyakap ito ng napakahigpit. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Alina ang yakap ng lalaki nang walang anumang pader ng pag-aalinlangan. Isang yakap na puno ng pangakong hinding-hindi na siya hahayaang masaktan muli ng sinuman. Nandito na ako, Alina. Ligtas ka na. Hindi ko na kayo iiwan. Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ng babaeng nagligtas sa kanya noon at ngayon ay ililigtas naman niya mula sa kapahamakan. Tumingala si Alina kay Gabriel. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng takot para sa buhay ng kanyang anak at ng init na nararamdaman niya sa piling ng lalaking ito. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar, kung saan walang makakaabot sa inyo kahit ang aking ina, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang kinukuha si Bunsoy upang buhatin ito patungo sa sasakyan. Ngunit habang papalayo sila sa pantalan, alam ni Alina na ang laban ay hindi pa tapos. Ang anino ng kanyang nakaraan at ang kapangyarihan ni Madam Victoria ay patuloy na susunod sa kanila saan man sila magpunta. Paano nga ba hahanapin ng dalawang sugatang puso ang kanilang kapayapaan kung ang mismong daan patungo doon ay napapaligiran ng mga taong handang sumira sa kanila? May pag-asa pa bang makamit ang katarungan kung ang kaligtasan ay nangangahulugan ng habambuhay na pagtatago? Ang mahabang biyahe palabas ng magulong lungsod ng Maynila ay tila isang pagtakas mula sa isang madilim na panaginip. Matapos ang ilang oras ng pagbaybay sa mga madilim at mabatong kalsada, huminto ang sasakyan ni Gabriel sa harap ng isang malaki at tahimik na rest house sa kabundukan ng Tagaytay. Ang lugar ay napapaligiran ng matataas na puno ng pino at nababalot ng hamog, malayo sa mapanuring mata ng lipunan, at higit sa lahat,
malayo sa mahabang kamay ni Madame Victoria. Pagbaba nila ng sasakyan, dahan-dahang binuhat ni Gabriel si Bunsoy, na noon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Tiningnan ni Alina ang malaking bahay. Napakaganda, napakalinis, at napakatahimik. Isang malaking kaibahan sa maingay at masikip nilang barong-barong sa tondo. Nakaramdam siya ng matinding hiya, pilit na ibinababa ang kanyang basang jacket dahil pakiramdam niya ay isa siyang dumi na magmamantsa sa kalinisan ng lugar na iyon. Pumasok na tayo, Alina, malamig ang hangin dito, baka magkasakit kayo ni Bunsoy. Malumanay na yaya ni Gabriel, pilit na inaalis ang pag-aalinlangan sa mga mata ng babae. Sa loob ng bahay, sinalubong sila ng mainit na ilaw at amoy ng sariwang kape. Ipinasok ni Gabriel si Bunsoy sa isang malambot at malawak na kama sa guest room, maingat na kinukumuta ng bata. Pinagmasdan ni Alina ang bawat galaw ni Gabriel. Ang makapangyarihang CEO ng Monteverde Global, ang lalaking tinitingala at kinatatakutan ng libo-libong empleyado, ay ngayon ay nag-aayos ng unan ng kanyang anak, na tila isang ordinaryong at mapagmahal na ama. Nang makalabas sila ng kwarto, iniabot ni Gabriel kay Alina ang isang malinis at makapal na tuwalya at ilang tuyong damit. Magpalit ka na, huwag kang mag-alala, walang makakaalam na narito kayo, ligtas na kayo ngayon. Tinanggap ni Alina ang mga damit. Ngunit bago pa niya mabitawan ang tingin ni Gabriel, isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Agad namang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang luhang iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang dampi ng kanyang mainit na balat sa malamig na pisngi ni Alina ay nagpadala ng isang tahimik na kuryente sa pagitan nila, isang emosyon na matagal na nilang pilit ibinabaon. Bakit mo kami tinutulungan ng ganito, Sir Gabriel? Pwede mo naman kaming bigyan na lang ng pera at paalisin. Kung malaman ito ng ina mo, baka mawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Nanginginig na bulong ni Alina, halos hindi makahinga sa lapit ng kanilang mga muka. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagmamahal na ngayon lamang niya pinayagang makita ng iba. Handa akong mawala ang buong Monteverde Global, Alina. Huwag lang muling mawala ang boses na nagbigay sa akin ng buhay. 5 taon akong nabuhay sa dilim at kasinungalingan. Ikaw ang katotohanan ko. Kaya pakiusap, huwag mo na akong tawaging sir. Hayaan mong ako naman ang magligtas sa iyo. Hindi na nakasagot si Alina. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Alina. Niyayakap ito ng mahigpit, ngunit puno ng paggalang. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, naramdaman ni Alina na may isang taong handang maging sandalan niya, isang taong handang saluhin ang lahat ng bigat ng kanyang mundo. Kinaumagahan, sinilip ng sikat ng araw ang bintana ng rest house. Maagang nagising si Alina at agad niyang hinanap ang kanyang anak. Pagbaba niya sa sala, isang tanawin ang nagpatigil sa kanya at muling nagpaluha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, luhang puno ng saya. Nakaupo si Gabriel sa sahig, kaharap si Bunsoy. May hawak na tablet si Gabriel na nagpapakita ng mga tutorial sa Filipino Sign Language. Dahan-dahan at medyo magaspang na ginagalaw ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Tinuro niya ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay pinagdikit ang dalawang hintuturo at ngumiti sa bata. Ginagawa ni Gabriel ang senyas para sa ako ay kaibigan mo. Tumawa ng walang tunog si Bunsoy, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. At ginaya niya ang senyas ni Gabriel bago ito biglang yumakap sa leeg ng lalaki. Niyakap pabalik ni Gabriel ang bata, ang mukha ng matapang na bilyonaryo ay naging maaliwalas at puno ng inosenteng kaligayahan. Pinagmasdan sila ni Alina mula sa hagdan. Ang pag-aaral ng isang makapangyarihang tao ng wika ng kanyang binging anak ay isang sakripisyong higit pa sa anumang halaga ng pera. Sa sandaling iyon, alam ni Alina na hindi lamang ang kanyang pangalan ang nais linisin ni Gabriel, kundi pati na rin ang sugatang puso nilang mag-ina. Ngunit ang maikling kapayapaan na iyon ay biglang nabasag nang marinig ang 3 mabibigat na katok mula sa pangunahing pinto. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gabriel. Inutusan niya si Alina na manatili sa itaas kasama si Bunsoy bago siya lumapit sa pinto. Nang buksan niya ito, wala siyang nakitang tao. Tanging ang makapal na hamog ng Tagaytay ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa lapag, sa mismong paanan ng pinto, ay may isang itim na sobre na may selyong pula. Dahan-dahang pinulot ito ni Gabriel at binuksan. Sa loob nito ay isang litrato. Litrato itong kinuha kagabi
nagpapakita kay Gabriel habang binubuhat si Bunsoy, papasok sa mismong rest house na ito. Sa likod ng litrato, nakasulat gamit ang pulang tinta ang isang mensaheng nagpatayo sa mga balahibo niya. Kahit saan kayo magtago, pag-aari ko ang mundong ginagalawan ninyo. Piliin mo, Gabriel, ang kumpanya ng iyong ama o ang buhay ng bata. Napahigpit ang hawak ni Gabriel sa litrato hanggang sa malukot ito. Nakita na sila. Ang kanlungan na inakala nilang ligtas ay isa na namang hawla kung saan sila hinihintay ng nag-aabang na kamatayan. Nang makita ni Alina ang lukot na litrato sa nanginginig na kamay ni Gabriel, agad niyang naramdaman ang malamig na yakap ng takot. Pilit na itinago ni Gabriel ang sobre sa kanyang likuran at sinubukang pakalmahin ang kanyang muka, ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Alina at dahan-dahang kinuha ang papel mula sa kanya. Nang mabasa niya ang pulang mensahe sa likod ng litrato, tila ba huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang inaakalang nilang paraiso ay isa lamang palang pansamantalang panaginip na napakadaling sirain ng malupit na sumpa ni Madame Victoria. Kailangan nating umalis dito ngayon din, mabilis na utos ni Gabriel habang kinukuha ang susi ng sasakyan mula sa mesa. Ipapadala ko kayo ni Bunsoy sa ibang bansa. May kilala akong makakapagbigay sa inyo ng bagong pangalan, bagong buhay, kung saan hindi na kayo maaabot ng ina ko kailanman. Ngunit sa halip na sumunod, nanatiling nakatayo si Alina sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang kanyang anak na mahimbing pang natutulog sa kabilang kwarto, walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanila. Habang iniisip niya ang inosenteng mukha ni Bunsoy, unti-unting napalitan ng init ng galit ang lamig ng takot sa kanyang puso. 5 taon siyang nagtiis, 5 taon siyang yumuko at nagpaalipin upang mabuhay ng marangal. At ngayon, pati ba naman ang kalayaan nilang mabuhay ng payapa ay ipagkakait pa rin sa kanya? Hindi, Gabriel, mariing sagot ni Alina. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Ayoko nang tumakbo, ayoko nang magtago. Kahit saan kami magpunta, susundan kami ng anino ng ina mo. Kung tatakas ako ngayon, ituturo ko sa anak ko na ang mga walang kasalanan ang dapat magtago, habang ang mga masasama ay malayang nagdiriwang sa kanilang kasakiman. Hindi ko hahayaang lumaki si Bunsoy sa takot. Hinarap ni Gabriel si Alina, mababakas ang matinding pag-aalala at pagtutol sa kanyang mga mata. Alina, hindi mo kilala ang ina ko. Handa siyang manira ng buhay at pumatay kung kinakailangan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa inyong mag-ina. May hawak tayong ebidensya, hindi ba? Nasa iyo ang flash drive na nakuha natin. Nasa iyo ang patunay na ginamit ng kampo niya ang pangalan ko para nakawin ang pondo, at higit sa lahat, ang patunay na siya ang nagtangkang pumatay sa iyo. Matapang na pahayag ni Alina habang tinititigan ng diretso ang mga mata ng lalaki. Bukas ng gabi ang taunang pagtitipon ng Monteverde Global. Nandoon ang lahat ng board members, ang mga naglalakihang investors, at ang media. Doon natin tatapusin ang lahat. Doon ko lilinisin ang pangalan ko sa harap ng mismong mga taong humamak sa akin. Kinabukasan ng gabi, ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang ng malalim na paghinga ni Alina habang nakatitig siya sa isang malaking salamin. Halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Wala na ang kupas na uniforme, wala na ang magulong buhok at ang pagod na mukha ng isang inaping empleyada mula sa call center. Nakasuot siya ngayon ng isang eleganteng pulang damit na maayos na humuhulma sa kanyang figura. Isang kulay na hindi sumisimbolo sa karangyaan, kundi ng tapang at kahandaang humarap sa laban. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag ng anumang banta ng kamatayan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng formal na itim na suit. Ang kanyang tindig ay nagbabalik sa kapangyarihang matagal niyang pinipigilan upang protektahan ang kanyang pamilya. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang malalaki at may init na kamay sa hubad na balikat ni Alina. Ang banayad na haplos na iyon ay nagbigay ng matinding lakas sa puso ng babae. Tiningnan nila ang isa't isa sa pamamagitan ng salamin. Dalawang kaluluwang pinagbuklod ng isang madilim na nakaraan, ngayon ay sabay na haharap sa apoy ng kasalukuyan. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pag-ibig na nagbibigay ng matibay na sandalan. Handa na akong bawiin ang buhay na ninakaw nila sa akin, sagot ni Alina, pinapatungan ng kanyang sariling kamay ang kamay ni Gabriel na nakapatong sa kanyang balikat. Sa malawak at marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati,
Nag-uumapaw ang halakhak at kislap ng mga mamahaling alahas. Ang taunang pagtitipon ng Monteverde Global ay dinaluhan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Madam Victoria, may hawak na kopitan ng mamahaling alak, nakangiti habang tinatanggap ang mga papuri at pagpupugay ng mga tao. Para sa kanya, ang gabing iyon ay isang pagdiriwang ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang tuluyang pagkawala ng mga sagabal sa kanyang landas. Ngunit ang kanyang matagumpay na halakhak at ang banayad na musika ng orkestra ay biglang nahinto nang marahas na bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Ang atensyon ng lahat ng naroroon ay sabay-sabay na napalingon sa pasukan. Naglakad papasok si Alina Reyes. Ang babaeng itinuring nilang isang hamak na magnanakaw, ngayon ay nakataas ang noo at nagliliyab sa kanyang pulang damit. Hawak ang dignidad na hindi kailanman mabibili ng pera. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pagkaapi. At sa kanyang tabi, naglalakad si Gabriel Monteverde. Hindi bilang isang masunuring anak na nagpapasailalim sa kanyang ina, kundi bilang isang haring matapang na nagbabantay sa kanyang reyna. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Madam Victoria. Binitiwan niya ang kopitan ng alak na lumikha ng isang nakabibinging pagkabasag sa sahig, habang nanlalaki ang kanyang mga matang nakatitig sa babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa takot at kahihiyan. Ang mga bulungan ng daan-daang piling panauhin ay tila isang nag-aalborotong dagat na unti-unting lumamon sa katahimikan ng malawak na ballroom. Ang mga matang dati ay pumukol ng pangungutya at pandidiri kay Alina ay ngayon ay nanlalaki sa matinding pagkabigla. Dahan-dahang humakbang sina Alina at Gabriel patungo sa gitna. Ang bawat hakbang nila ay sumasabay sa mabigat na kabog ng dibdib ng lahat ng naroroon. Nang makabawi mula sa pagkagimbal, mabilis na nawala ang pilit ng ngiti sa mukha ni Madam Victoria. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok sa tindi ng puot. Security, ano pang hinihintay ninyo? Palabasin niyo ang babaeng iyan. Isa siyang pugante at magnanakaw. Hindi siya nararapat na tumungtong sa mismong pagdiriwang ng kumpanyang ninakawan niya. Ang matinis at nanginginig na sigaw ni Madam Victoria na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Akmang lalapit ang mga nakaitim na gwardya, ngunit itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang awtoridad sa kanyang anyo ay sapat na upang magpatigil sa sinuman. Subukan ninyong hawakan ang babaeng ito at sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong trabaho. Ako ang nagdala sa kanya rito at bilang CEO ng kumpanyang ito, ako ang may karapatang magsalita. Kinuha ni Gabriel ang isang mikropono mula sa kalapit na mesa at iniabot ito kay Alina. Tiningnan siya ni Gabriel ng may buong pagtitiwala at pagmamalaki. Hindi siya ang magsasalita para kay Alina. Ito ang laban ng babaeng matagal na pinatahimik ng mundo at ngayon ay oras na upang marinig ng lahat ang kanyang boses. Mahigpit na hinawakan ni Alina ang mikropono. Tiningnan niya ang bawat mukha ng mga direktor, ng mga mayayamang mamumuhunan, at higit sa lahat, ang nagngangalit na mukha ni Madam Victoria. Tinawag niyo akong magnanakaw. Simula ni Alina, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at punong-puno ng emosyon. Ipinahiya niyo ako sa harap ng lahat. Tinanggalan ng karapatang maghanap buhay para sa aking binging anak. At ginamit ninyo ang mismong biyanan ko upang idiin ako sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Ngunit hindi ako narito upang humingi ng awa. Narito ako para ibigay ang katarungang ipinagkait ninyo sa akin at sa mga biktima ng bagyo na dapat sana ay nakatanggap ng tulong. Humarang si Madam Victoria. Pilit na ginagamit ang kanyang kasanayan sa panlilinlang at pagbabaligtad ng katotohanan. How dare you, pagkatapos ng lahat ng ibinigay ng kumpanyang ito sa iyo, binigyan ka namin ng trabaho, pinakain namin ang pamilya mo, at ito ang igaganti mo? Sisiraan mo ako sa harap ng mga pinagpipitaganang bisita dahil isa kang desperadang babaeng ginagamit ang anak mo para makakuha ng pera sa anak ko? Isa kang linta, Alina. Sa halip na umiyak at masaktan, tanging isang malamig na tingin ang ibinigay ni Alina sa matanda. Lumingon si Gabriel sa direksyon ng tech booth at tumango kay Mark na kanina pa nakatayo roon. Sa isang iglap, kehukap, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng mga tagumpay ng Monteverde Global ay nagliwanag. Hindi logo ng kumpanya ang lumabas, kundi ang mga kopya ng bank records at digital log files na itinago sa server room. At upang mas maging malinaw ang lahat, umalingaw-ngaw sa mga speaker ang isang voice recording ni Supervisor Jerry
at ng assistant ni Madam Victoria na si Sofia, malinaw na pinag-uusapan kung paano nila gagamitin ang ID ni Alina upang ilipat ang 1 milyong piso sa personal na account ng matandang babae. Nagsimulang magbulungan ang mga tao ng mas malakas. Ang mga mamumuhunan ay napailing sa pagkadismaya at galit. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Nagpalit ang screen at ipinakita ang huling dokumento, ang patunay ng paglipat ng malaking halaga mula sa offshore account ni Madam Victoria patungo sa mekanikong sumira sa preno ng sasakyan ni Gabriel, 5 taon na ang nakalilipas. Gumuho ang pader ng kasinungalingan. Unti-unting napaurong si Madam Victoria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga dokumento, at pagkatapos ay kay Gabriel. "Peke iyan! Peke ang lahat ng iyan!" Ganting sigaw ni Madam Victoria, ngunit ang kanyang pag-atras ay nagpapakita ng matinding pagkataranta. Lumapit siya kay Gabriel, pilit na hinahawakan ang braso nito. "Gabriel, maniwala ka sa akin. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Masyado kang malambot. Ipamimigay mo ang yaman natin sa mga walang kwentang charity. Kinailangan kong iligtas ang pamana ng ama mo mula sa kahinaan mo. Ang lahat ng ito ay para sa Monteverde." Ang mismong bibig ni Madam Victoria ang tuluyang nagpatunay sa kanyang pagiging halimaw. Wala siyang pagsisisi, tanging pagkamakasarili at baliw na paniniwala na ang kanyang kasamaan ay isang kabutihan. Tiningnan siya ni Gabriel na puno ng awa at pagkasuklam. Dahan-dahan nitong tinanggal ang kamay ng kanyang ina mula sa kanyang braso. Mula sa labas ng malalaking salamin na bintana ng hotel, nakita ng lahat ang pagdating ng mga asul at pulang ilaw, kasunod ang patuloy at nakabibinging ugong mula sa mga sasakyan ng kapulisan. Nang makita ito, isang malademonyong ngiti ang muling gumuhit sa mukha ni Madam Victoria. Tiningnan niya si Alina ng buong pagyayabang. "Ayan na sila. Bago pa man kayo makarating dito, tumawag na ako sa mga awtoridad dahil alam kong susubukan mong guluhin ang gabing ito. Tapos na ang maliligayang araw mo, Alina. Babalik ka sa pusali kung saan ka nararapat." Bumukas ang mga pintuan at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Alina, hindi umiiwas ng tingin, habang hinawakan ng mahigpit ni Gabriel ang kanyang kamay. Lumapit ang hepe ng mga pulis patungo sa gitna. Humakbang pasulong si Madam Victoria, itinuturo si Alina. "Arestuhin niyo ang babaeng iyan. Siya ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya ko." Ngunit sa halip na lumapit kay Alina, nagpatuloy sa paglalakad ang hepe hanggang sa makaharap niya si Madam Victoria. Inilabas nito ang isang makintab na posas mula sa kanyang sinturon. "Madam Victoria Monteverde, inaaresto po namin kayo sa salang Grand Estafa, pandarambong sa pondo ng korporasyon, at tangkang pagpatay kay Gabriel Monteverde. May karapatan kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo sa loob ng korte." Ang matagumpay na ngiti ni Madam Victoria ay napalitan ng matinding takot at hindi makapaniwalang pagtulala. Habang pilit siyang isinasakay ng mga pulis at pinupusasan, ang mga panauhin ay nanatiling tahimik, sumasaksi sa pagbagsak ng isang huwad na reyna. Sa gitna ng kaguluhan, magkahawak kamay sina Alina at Gabriel, tila ba nahanap na ang liwanag matapos ang napakahabang paglalakbay sa dilim. Ang marahas na pagtulak ng mga pulis kay Madam Victoria, papasok sa madilim na likuran ng patrol car, ay tila nagtulad sa kanya sa isang ordinaryong kriminal, isang malaking sampal sa kanyang kahambugan at pagkamata pobre. Wala na ang kanyang nagniningning na perlas na kwintas. Tanging ang malamig na bakal ng posas ang nakapulupot sa kanyang mga pulso. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, sinasabayan ang patuloy na pag-ikot ng asul at pulang ilaw na sumasalamin sa basang kalsada. Naramdaman ni Alina ang tuluyang paglaya ng isang napakabigat na tinik mula sa kanyang dibdib. Ang babaeng nag-akalang mabibili niya ang batas at katarungan ay tuluyan ng nilamon ng sarili niyang kasakiman. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng makasaysayang gabing iyon, nagpasya si Alina na bumalik sa maliit nilang barong-barong sa Tondo upang kunin ang mga natitirang mahahalagang gamit ni Bunsoy, lalo na ang mga lumang litrato ng kanyang namayapang asawa. Payapa ang kanyang isipan habang isinisilid ang mga ito sa isang malinis na kahon. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Ngunit nang buksan niya ang pintuan upang lumisan, isang pamilyar na figura ang nakaupo sa madilim na hakbang ng kanilang hagdan. Ito ay si Aling Saling,
Ang dating maangas at puno ng alahas na matanda ay nakasuot ngayon ng isang gusgusin at punit na duster. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto sa pag-iyak. Nang makita niya si Alina, mabilis siyang gumapang palapit at lumuhod sa paanan ng kanyang manugang. Nakayuko hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa malamig na semento. Alina, parang awa mo na, patawarin mo ako. Humihikbing pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Ang perang ibinigay sa akin ng abogado ni Madam Victoria. Tinangay ng mga kalaro ko sa sugalan. Pinagtulungan nila ako at ninakaw ang lahat. Wala na akong matitirhan, pinalayas na ako ng may-ari ng lupa dahil hindi ko nabayaran ang utang natin. Alina, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong pabayaan. Pinagmasdan ni Alina ang babaeng nagpahirap at nagbenta sa kanyang dangal. Kung titingnan ang nakaraan, madaling magtanim ng puot at hayaan itong mabulok sa lansangan bilang parusa sa ginawa nito sa kanila ni Bunsoy. Ngunit habang nakatingin si Alina sa nanginginig at mahinang katawan ng kanyang biyanan, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng paghihigante. Dahan-dahang yumuko si Alina at hinawakan ang magkabilang balikat ni Aling Saling upang itayo ito. Nay, tumayo po kayo, hindi niyo kailangang lumuhod sa akin. Patawarin mo ako, Alina, nabulag ako ng pera. Nabulag ako ng pangako ng ginhawa kaya ipinagpalit ko ang kaligtasan ninyo ng apo ko. Patuloy na pag-iyak ni Aling Saling habang nakakapit sa mga braso ni Alina. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Malumanay ngunit napakatatag na sagot ni Alina. Ang mga salitang iyon ay tila nagpabagsak sa huling pader ng nakaraan. Pinapatawad ko kayo dahil ayaw kong magdala ng galit sa puso ko habang nagpapalaki ako ng anak. Ayaw kong matutunan ni Bunsoy ang maghigante. Nabuhayan ng loob si Aling Saling. Salamat, salamat anak. Pangako, magbabago na ako. Sasama na ako sa inyo, tutulungan ko kayong mag-alaga kay Bunsoy. Pero hindi na po tayo maaaring magkasama sa iisang bubong. Pagputol ni Alina, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang ibabalik natin ang dati. Ipinagbili ninyo ang kaligtasan ng anak ko, Nay. Bilang isang ina, hinding-hindi ko na maaaring ilagay muli si Bunsoy sa sitwasyong iyon. Nag-iwan po ako ng kaunting pera sa ibabaw ng mesa. Sapat na po iyan para makauwi kayo sa probinsya at makapagsimula ng maayos. Hanggang dito na lamang po ang utang na loob ko sa inyo. Binitiwan ni Alina ang mga braso ng matanda. Tiningnan siya ni Aling Saling ng may matinding pait. Ngunit batid nito sa kanyang sarili na tama ang naging hatol sa kanya. Ang karma ay hindi laging nag-iingay. Minsan ito ay ang tahimik na pagkawala ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Paglabas ni Alina sa eskinita, nakita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay ng buong pasensya. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Alina na tila ba ito ang tanging magandang tanawin sa gitna ng magulong lungsod. Pumasok sila sa sasakyan at tahimik na nagmaneho si Gabriel palayo sa Maynila, paakyat muli sa malamig at mapayapang kabundukan ng Tagaytay. Nang marating nila ang rest house, ang buong paligid ay nababalot ng kulay kahel at lilang langit. Dinala ni Gabriel si Alina sa balkonahe na nakaharap sa malawak na lawa ng Taal, kung saan ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa kanilang mga sugatang kaluluwa. Nasa loob si Bunsoy, masayang nakikipaglaro kay Mark na naiwan upang magbantay dito. Masayang humarap si Gabriel kay Alina. Kinuha niya ang dalawang kamay ng babae at dahan-dahang pinag-isa ang kanilang mga daliri. Ang init ng kanyang palad ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Alina, isang matamis at nakakakilig na pakiramdam na ngayon lamang niya pinayagang lumago ng walang takot. Alina, 5 taon akong nabuhay sa paniniwalang ang pera at kapangyarihan, ang tanging paraan upang kontrolin ang mundo. Malumanay na panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa ng katapatan. Ngunit nang makilala kita, nang marinig ko muli ang boses mo sa gitna ng ulan at pang-aapi, natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang magsakripisyo para sa taong mahal mo. Ipinaglaban mo ang anak mo, ipinaglaban mo ang dangal mo. Gusto kong ipaglaban ang kinabukasan nating dalawa.
Nanlaki ang mga mata ni Alina habang dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap niya, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang lalaking nag-aalay ng kanyang buong puso. Tumingala si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal, at hinawakan niya ang isang maliit na pilus na kahon na naglalaman ng isang simpleng ngunit napakagandang singsing na brilyante. 5 taon na ang nakalilipas, iniligtas mo ako nang hindi mo nakikita ang mukha ko. Ngayon, sa harap ng malinaw na sikat ng araw at walang anumang kasinungalingan, gusto kong itanong sa iyo, bahagyang huminto si Gabriel at ngumiti, isang ngiting nakakatunaw ng lahat ng pagod. Ngayon malinaw ko na ba narinig ang boses ng babaeng gusto kong makasama habang buhay? Sa ilalim ng malawak at makulay na langit ng Tagaytay, ang bawat hininga ni Alina ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Ang brilyanteng singsing na nasa kanyang daliri ay hindi lamang isang alahas. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng kahihiyan. Tiningnan niya si Gabriel na ngayon ay nakangiti ng may tunay na kapayapaan. At doon niya natanto na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa paghilom ng dalawang pusong parehong sinira ng mundo. Isang matamis at punong-puno ng emosyong oo ang isinagot ni Alina, kasunod ng isang mahigpit na yakap, na tila ba hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay. Sa sandaling iyon, ang malamig na hangin ng kabundukan ay naging saksi sa isang sumpaan na higit pa sa anumang kontrata ng kumpanya. Naramdaman ni Alina ang pagpatak ng luha ni Gabriel sa kanyang balikat. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Ang CEO na dati ay nabubuhay sa takot at pagdududa ay tuluyan ng nahanap ang kanyang tahanan sa boses ng babaeng minsan na niyang kinalimutan. Lumipas ang mga linggo ng tahimik na paninirahan sa rest house. Ito ang naging panahon ng kanilang pagpapagaling. Para kay Gabriel, ang mga bangungot ng nakaraan, ang tunog ng nagigiling na bakal, at ang amoy ng usok mula sa aksidente, ay unti-unti nang napapalitan ng malamyos na boses ni Alina na kumakanta sa gabi. Ang kanyang post-traumatic stress ay hindi agad naglaho, ngunit sa bawat paggising niya sa gitna ng gabi na may kasamang panginginig, palaging may mainit na kamay na humahawak sa kanya. Bumubulong na, "Nandito lang ako, Gabriel. Ligtas ka na." Para naman kay Alina, ang paghilom ay ang pagtanggap na hindi niya kasalanan ng maging mahirap at hindi niya kailangang humingi ng paumanhin sa mundo para sa kanyang pagkakaroon ng dangal. Sinimulan niyang pangunahan ang Monteverde Foundation, ang sangay ng kumpanya na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng kawalang katarungan at sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Ang bawat batang natutulungan niya ay tila isang paraan ng pagsasabi sa kanyang sarili na ang lahat ng kanyang paghihirap sa call center at karinderya ay may malalim na kabuluhan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng lawa ng Taal, lumabas ang tatlo upang maglakad sa damuhan. Ito ang kanilang tinatawag na golden moment. Isang sandali na tila huminto ang oras para sa kanilang pamilya. Nakasuot si Bunsoy ng kanyang bagong hearing aid, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi lamang sa nakikita niya, kundi sa naririnig niya. Tumakbo ang bata patungo sa dalampasigan ng lawa, hinahabol ang mga ibon na dahan-dahang lumilipad sa mababang altitude. Napahinto si Bunsoy, lumingon sa kanyang ina at kay Gabriel, at pagkatapos ay gumawa ng isang senyas na nagpaiyak sa kanilang dalawa. Itinuro ng bata ang kanyang sarili, pagkatapos ay pinagdikit ang kanyang dalawang palad sa kanyang dibdib, at itinuro sina Alina at Gabriel. "Mahal ko kayo," ang ibig sabihin ng senyas ni Bunsoy. Niyakap ni Gabriel si Alina mula sa likuran habang pinapanood nila ang bata. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng musika ng pag-asa. "Salamat, Alina," pabulong na sabi ni Gabriel. "Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakamagandang tunog sa mundo ay hindi ang palakpakan ng mga tao sa boardroom, kundi ang tibok ng puso ng isang pamilyang buo." Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang bagay na nananatiling nakatago sa ilalim ng ibabaw. Habang nag-aayos si Gabriel ng mga papeles sa kanyang bagong opisina sa rest house ng gabing iyon, may isang lumang brown envelope na nahulog mula sa mga dokumentong ipinadala ni Mark mula sa archives ng kumpanya. Isa itong lihim na file na kinuha mula sa personal na vault ni Madam Victoria bago ito tuluyang nakulong. Nakalagay sa envelope ang pangalan ng yumaong asawa ni Alina
Si Ricardo Reyes. Sa loob nito ay may isang lumang litrato at isang legal na dokumento na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa ni Gabriel ang nilalaman, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang dokumento ay isang kasunduan sa pagitan ni Ricardo Reyes at ng dating asawa ni Madam Victoria, ang ama ni Gabriel. Nakasulat doon na ang aksidenteng pumatay kay Ricardo ay hindi lamang isang karaniwang sakuna sa construction ng Monteverde Global. May isang lihim na connection ang pamilya Monteverde sa pagkamatay ng asawa ni Alina, isang utang ng dugo na hindi kailanman naisulat sa anumang libro ng kasaysayan. Higit sa lahat, inis sa hat. May isang pangalan na nakasulat sa dulo ng dokumento bilang testigo. Isang pangalan na magbabago sa tingin ni Alina sa kanyang sariling nakaraan at sa tunay na pagkatao ni Bunsoy. Dahan-dahang napaupo si Gabriel, habang ang anino ng bagong katotohanan ay unti-unting lumalamon sa liwanag na kamakailan lamang nilang nahanap. Paano niya sasabihin kay Alina na ang pamilyang kinamumuhian nito ay may kinalaman sa pinakamalaking trahedya ng kanyang buhay bago pa man sila magkilala? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang batang tinuturing niyang anak ay may dugong nananalaytay na maaaring sumira sa lahat ng kanilang binuo? Isang kumatok sa pinto. Gabriel, gising ka pa ba? May ginawa akong mainit na tsokolate para sa atin. Masayang boses ni Alina mula sa labas. Mabilis na itinago ni Gabriel ang dokumento sa ilalim ng iba pang papeles, ngunit ang kanyang puso ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Ang paghilom ay tila pansamantala lamang, dahil ang mga sugat ng nakaraan ay may mas malalim pa palang ugat na hindi pa nailalantad. Gabriel, heto na ang mainit na tsokolate. Bakit tila nakakita ka ng multo? Kanina pa ako kumakatok, hindi ka sumasagot. Ang malambing na tinig ni Alina ay tila isang malamyos na musika na biglang naging tunog ng nagkakasiraang asero sa pandinig ni Gabriel. Mabilis niyang isiniksik ang brown envelope sa ilalim ng isang makapal na folder, habang ang kanyang mga palad ay malamig na parang yelo. Inayos niya ang kanyang salamin at pilit nang ngumiti, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa babaeng mahal niya. Pasensya na Alina, masyado lang akong nakatutok sa mga report ni Mark. Halika, maupo ka, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog, isang bagay na hindi nakaligtas sa mapanuring pandinig ng isang dating call center agent na sanay bumasa ng emosyon sa boses ng tao. Ipinatong ni Alina ang tasa sa mesa. Sa halip na maupo, lumapit siya sa likuran ni Gabriel at dahan-dahang hinilot ang mga balikat nito. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Tapos na ang gulo, Gabriel. Nakulong na ang ina mo, maayos na ang kumpanya. Wala na tayong dapat ikatakot. Huminga ng malalim si Gabriel at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang bawat haplos ni Alina ay tila isang kuryenteng nagpapaalala sa kanya ng lihim na hawak niya. Paano niya sasabihin na ang amang tinitingala niya, ang pundasyon ng Monteverde Global, ay may kamay sa pagkamatay ni Ricardo, ang lalaking unang minahal ni Alina? Alina, Aman, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Kung sakaling may malaman ka tungkol sa nakaraan na maaaring sumira sa kung anong meron tayo ngayon, magagawa mo pa rin ba akong mahalin? Natigilan ang kamay ni Alina sa paghilot. Lumitaw ang isang bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Bakit mo tinatanong iyan? May itinatago ka ba sa akin, Gabriel? Wala. Iniisip ko lang ang mga posibilidad. Ang pamilya ko ay maraming kasalanan sa iyo, Alina. Minsan, natatakot ako na baka hindi sapat ang buong buhay ko para pambayad sa lahat ng sakit na idinulot namin. Pag-iwas ni Gabriel, habang dahan-dahang tumatayo upang harapin ang bintana, tumatakas sa mapanuring tingin ng babae. Lumipas ang gabi na puno ng pagkukunwari. Habang mahimbing nang natutulog si Alina, bumalik si Gabriel sa kanyang opisina. Binuksan niya muli ang envelope. Ang dokumento ay malinaw. Ang aksidente sa construction site 7 taon na ang nakalilipas ay hindi pagkakamali ng mga trabahador. May depekto ang materyales na ginamit ng Monteverde upang makatipid. At si Ricardo ang nakadiskubre nito. Pinatahimik si Ricardo, hindi ng isang aksidente, kundi ng isang planadong sabotahe na iniutos ng ama ni Gabriel. At ang mas masakit, si Aling Saling ay binayaran ng malaking halaga upang manahimik
at huwag nang mag-usap tungkol sa investigasyon. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Aling Saling kay Alina. Natatakot ang matanda na baka malaman ng manugang ang katotohanan at mawala ang kanyang buwanang suporta mula sa mga Monteverde. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa opisina, tinahak ni Gabriel ang daan patungo sa kulungan kung saan nakapiit si Madam Victoria. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang lalim ng sugat na ito. Sa likod ng makapal na salamin ng visitation room, tiningnan siya ng kanyang ina nang may halong pangungutya. Bakit ka narito, Gabriel? Para ipakita sa akin kung gaano kakasaya sa piling ng agent na yon. Alam mo ang tungkol kay Ricardo Reyes, hindi ba? Diretsong tanong ni Gabriel. Alam mo na pinatay siya ng ama ko. Tumawa ng mapait si Madam Victoria. Ang ama mo ay isang negosyante, Gabriel. Ginagawa niya ang dapat gawin para hindi gumuho ang kumpanya. Ang Ricardo na iyon ay isang hadlang. At ang biyenan niya, napakadaling bilhin. Isang piraso ng papel at ilang sako ng pera, nakalimutan na niya ang sarili niyang anak. Hayop! Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Huwag kang magmalinis, Gabriel, dugtong ni Madam Victoria. Lumapit siya sa salamin at naniningkit ang mga mata. Dala mo ang apelidong Monteverde. Ang bawat pagkain kinakain mo, ang bawat damit na isinusuot mo, at ang singsing na ibinigay mo sa babaeng iyon. Lahat iyan ay galing sa dugong dumanak sa mga kamay ng pamilyang ito. Isang pamilya tayo, Gabriel. Hinding-hindi mo matatakasan ang katotohanang ikaw ay anak ng isang mamamatay tao. Lumabas si Gabriel ng kulungan na tila isang taong naglalakad sa gitna ng isang malakas na lindol. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Pag-uwi niya sa rest house, sinalubong siya ng katahimikan. Pumunta siya sa kanyang opisina, ngunit laking gulat niya nang makitang bukas ang drawer ng kanyang mesa. Ang folder na naglalaman ng brown envelope ay wala na sa loob. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis siyang tumakbo patungo sa balkonahe. Doon, nakita niya si Alina. Nakatayo ito sa gitna ng malamig na hangin. Hawak ang mga dokumentong kanina lamang ay itinatago niya. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa pisngi ni Alina, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at pait. Tumingin si Alina kay Gabriel. Ang pagmamahal na dati ay nagniningning sa kanyang mga mata, ay napalitan ng isang malalim at madilim na kawalan. Inihagis niya ang mga papel sa paanan ni Gabriel. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay tila tunog ng isang pusong tuluyan nang nawasak. 5 taon. 5 taon ko siyang iniyakan, Gabriel. Ang boses ni Alina ay pumyok sa gitna ng matinding hikbi. Inakala ko na ang pamilya mo ang nagligtas sa akin sa kahirapan. Inakala ko na ikaw ang sagot sa lahat ng dalangin ko. Iyon pala, ang pamilya mo ang pumatay sa asawa ko. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit lumaki si Bunsoy na walang ama. Alina, makinig ka. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Pagsusumamo ni Gabriel, habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Alina. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Alina, marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Ang bawat dampi mo ay tila nagpapaalala sa akin ng dugo ni Ricardo. Ang singsing na ito, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng pagkakadikit nito sa kanyang balat ay tila nagdudulot ng hapdi. Inihagis niya ang singsing sa sahig, kung saan ito ay gumulong at huminto sa tabi ng mga dokumento ng kamatayan. Tapos na tayo, Gabriel. Hindi ko kayang mahalin ng isang taong ang bawat hininga ay utang sa kamatayan ng asawa ko. Tumalikod si Alina at naglakad palabas, bitbit si Bunsoy na noon ay naguguluhan sa nangyayari. Naiwan si Gabriel na nakaluhod sa gitna ng balkonahe, habang ang ulan ng Tagaytay ay nagsisimulang pumatak. Tila ba nakikiramay sa isang pag-ibig na binuo sa katotohanan, ngunit nawasak din ang parehong dahilan. Ang bawat hakbang ni Alina palayo sa rest house ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Bitbit ang kanyang anak na si Bunsoy, bumalik siya sa ingay at usok ng Maynila. Hindi upang sumuko, kundi upang hanapin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang huling tingin sa mga mata ni Gabriel na puno ng pagsisamo at tapat na pait ay tila isang multong sumusunod sa kanya kahit sa pagtulog. Isang buwan ang lumipas. Nanirahan si Alina sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod, malayo sa mga Monteverde. Nagtatrabaho siya bilang isang online translator. Pilit na itinataguyod ang anak ng mag-isa.
Ngunit ang bawat kanta na naririnig niya sa radyo, ang bawat patak ng ulan, ay nagpapaalala sa kanya ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan, kahit na ang pamilya nito ang nagdala sa kanya sa dusa. Isang gabi, habang nanonood ng balita, natigilan si Alina. Ang mukha ni Gabriel ay bumungad sa screen. Hindi ito ang karaniwang formal na CEO sa loob ng opisina. Nakatayo si Gabriel sa harap ng korte, may hawak na makapal na dokumento. Sa harap ng buong bansa, ginawa ni Gabriel ang isang bagay na walang sinumang bilyonaryo ang naglakas loob na gawin. Ibinunyag niya ang lahat ng krimen ng kanyang yumaong ama at ng kanyang ina. Ibinibigay ko ang lahat ng aking ari-arian, ang bawat sentimo ng Monteverde Global, bilang kabayaran sa lahat ng pamilyang sinira ng kasakiman ng aking pamilya. Ang pahayag ni Gabriel sa harap ng mga kamera, ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagpapakumbaba. Kasama na rito ang pamilya ni Ricardo Reyes. Hindi mababayaran ng pera ang buhay, pero sisiguraduhin kong ang katotohanan ang magiging legacy ng kumpanyang ito mula ngayon. Ako, si Gabriel Monteverde, ay nagbibitiw na bilang CEO. Magsisimula ako muli bilang isang ordinaryong tao. Nabitawan ni Alina ang baso ng tubig na kanyang hawak. Ang tubig ay dahan-dahang gumapang sa sahig, tila ang mga luhang hindi niya mapigilan. Isinuko ni Gabriel ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, para lamang sa katarungang matagal nang ninakaw kay Alina. Ito ang huling sakripisyo, ang huling patunay na ang pag-ibig niya ay hindi nakabase sa ginto kundi sa dangal. Kinabukasan, pumunta si Alina sa sementeryo kung saan nakalibing si Ricardo. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, nakita niya si Gabriel. Nakatayo ang lalaki sa harap ng puntod, may hawak na puting rosas. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan, wala na ang kanyang mga gwardya. Isang simpleng lalaki na lamang siya na may tapat na layunin. Dahan-dahang lumapit si Alina. Naramdaman ni Gabriel ang kanyang presensya at lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit may isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Alina noon. Alina, bulong ni Gabriel. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Isinuko mo ang lahat, Gabriel. Mahinang sabi ni Alina habang nakatingin sa puntod ni Ricardo. Bakit? Dahil ang lahat ng yamang iyon ay tila isang pader sa pagitan nating dalawa. Sagot ni Gabriel, dahan-dahang lumalapit ngunit may paggalang na distansya. Hindi ko kayang hawakan ang kamay mo kung ang kamay ko ay puno ng dumi ng nakaraan. Ngayon wala na akong kahit ano, Alina. Wala na ang CEO, wala na ang bilyonaryo. Tanging ang lalaking iniligtas mo 5 taon na ang nakalilipas ang natitira rito. Tumingala si Alina sa kanya. Nakita niya ang paghilom ng sarili niyang puso sa gitna ng katapatan ng lalaking ito. Ang puot ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang malalim na pag-unawa, na ang bawat tao ay may sariling krus na pinapasan. At si Gabriel ay handang mamatay para sa kanyang krus. Gabriel, tawag ni Alina habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Ang init nito ay pamilyar, isang kanlungan na hindi na niya gustong iwan. Ang boses mo, iyan ang tanging bagay na kailangan ko. Hindi ang yaman mo, hindi ang pangalan mo, kundi ang katotohanan na narito ka. Ngumiti si Gabriel, ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinila si Alina sa isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, sa harap ng alaala ng nakaraan, 2 kaluluwa ang muling nagtagpo upang bumuo ng isang bagong bukas. Lumipas ang 1 taon, sa isang simpleng bahay malapit sa dagat, malayo sa ingay ng corporate world, isang masayang tawanan ang maririnig. Nagtatrabaho si Gabriel bilang isang guro sa isang lokal na paaralan, habang si Alina ay patuloy na namumuno sa isang foundation para sa mga batang may kapansanan na pinopondohan na ngayon ng mga tapat na investors. Nasa dalampasigan sila, pinapanood si Bunsoy na masayang naglalaro sa buhangin. Ang bata ay marunong na ring magsalita ng ilang simpleng salita, salamat sa patuloy na therapy at pagmamahal ng 2 niyang magulang. Tatay, nanay, tingnan niyo! Sigaw ni Bunsoy, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Lumingon sina Alina at Gabriel sa isa't isa. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Alina at hinalikan ito ng may buong pagmamahal. Ang boses na dati ay bulong lamang sa dilim, ngayon ay isang awit na ng tagumpay. Mahal kita, Alina, bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Mahal din kita, Gabriel,
Tugon ni Alina, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking naging boses ng kanyang katarungan at tibok ng kanyang bagong puso. Ang ingbagyo ay lumipas na. Ang mga sugat ay naghilom na. At sa wakas, ang boses ng katotohanan ay mananatiling buhay habang buhay. Ang paglalakbay ni na Alina at Gabriel ay hindi naging madali. Ito ay isang landas na puno ng tinik, luha at matinding pagsubok sa integridad. Ngunit sa huli, napatunayan nila na ang pag-ibig na nakaugat sa katotohanan ay mas matatag kaysa sa anumang dambuhalang kumpanya o masamang balak.